John 3:16. Tignan natin. Christmas is John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Itong sinasabi niya, dahil wala nang ibang na tao na makagawa sa ginawa ng ating Panginoon. At wala nang tao ang maibibigay niya greater gift doon sa binigay ng ating Panginoon. Hindi mo na siya pwedeng lagpasan. Kaya sa umagang ito, ikonsidera na lang natin na ang Christmas, ang meaning niya sa ating buhay ay ano? Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita sa umagang ito. Dinadalangin po namin na pagpalain mo ang mga salitang ito upang magbigay sa amin ng challenge, kalakasan, koreksyon sa aming mga buhay. Ipagpalain mo upang magamit po namin sa mga araw-araw. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ang Christmas, meaning sa ibang tao, sa maraming bagay, sinasabi, Christmas is a time of shopping. Christmas is a time of shopping. So, maraming nag-shopping noong first Sunday ng December, naghahanda para sa coming Christmas. So, kaya, Christmas is spending. Nagkagastos siya. Diba? Sa maraming tao, sabi nila walang pera ang tao. Pero pag pumunta ka ng Deco, CSI, sa Pinsit na nga lang eh. Punong-puno ng mga tao. Sabi nga nila, Christmas is a time of drinking. Kasi nagbabakasyon yung mga kaibigan, kakilala, kasambahay, o kaya Christmas is a time of traveling. Yan, namamasyal, nagliliwaliw, pumunta sa isang beach, o kaya at night, o entertaining. Punta lang tayo. So marami, a lot of things, ang mga tao iniisip ang mga bagay-bagay na ito, bad. Ano ba talaga yung real meaning ng Christmas sa ating buhay? Kung tatanungin ka sa umagang ito, anong gusto mong maging regalo sa Sunday? Ha? iPad. Sa likod, anong gusto mong maging regalo sa likod? Ha? Kotse. Oo o kalahati. Dito. Ano gusto niyo regalo sa Sunday? Ha? Hindi na. Pag big bus, hindi magkasya niya sa doon sa dulo doon. Ano gusto niyo regalo? One-year loan. Ha? Yan. So, ibig sabihin, marami tayong gusto. Diba? Marami tayong gusto na gustong mangyari sa ating buhay na maging regalo sa darating na linggo. Pero kung titignan natin, ang mensahe
na dapat nating makita sa Christmas ay una, sabi niya, a time of remembering. Christmas is a time of remembering. I-remember natin yung great love ng ating Panginoon na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Alalahanin natin yun. Nang ibinigay ng Panginoon so much love na wala nang makakapagbigay na sino mang tao, maging ang asawa mo, ang anak mo o ano paman. Dahil ang God, ibinigay niya kanyang bugtong na anak para tayo maligtas. Kaya yun yung isang bagay na dapat nating alalahanin sa Christmas dahil sa ating Panginoon. Pangalawa, remembering the uniqueness of His life. Paano ba naging unique? Anak lang siya ng isang karpintero. Paano bang naging buhay ng ating Panginoon sa lupa? Naging tao. Ngunit ang pagiging tao ng ating Panginoon, ano bang dumating sa kanyang buhay, nagtitiwala siya dahil siya gagamitin ng Diyos. Maging ang kanyang mga salita, mga turo sa kanyang mga disciple, yung mga miracles na dumating upang ipakita na hindi lamang siya tao, galing siya sa Diyos. Ang mga prophecies na nangyari mula Old Testament upang patunayan sa New Testament. Ang kanyang kamatayan na wala na makakatulad na kamatayan, pagpapahirap sa ating Panginoon at ang kanyang pagkabuhay ng muli. So ang mga bagay na ito napaka-unique sa ating Panginoon na dapat nating alalahanin. A time of remembering. Hindi lamang yun. Dapat din nating ma-remember yung mga taong nasa paligid ng ating Panginoon sa Christmas story. Sino ba mga yun? Si Joseph, si Mary, si Zacarias, si Elizabeth, si Anna, at saka si Simon. Ito man mga taong binanggit, pero meron pang mga bagay-bagay na kung saan ang Diyos dapat nating alalahanin, yung mga mapumbabang shepherd at wise men. Nandun din. Iisipin natin na ang mga taong ito ginamit ng Diyos. Ngunit higit sa lahat, makita natin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Isipin natin na ang Christmas is a time of remembering yung pagmamahal ng ating Panginoon. Ang mga binanggit ko. Pangalawa, a time of loving. Time of loving. Alam niyo ba na sa kanta, yung mga tao making list of gifts para sa mga bibigyan nila, nagkakaroon sila ng effort upang ihanda ang mga ito. Kinukonsidera nila yung ibang tao sa akala nila matutulungan nila. Dahil ang Christmas, pagbibigayan, diba? Loving. Ngunit nakakalungkot ang pangyayari sa Cagayan de Oro. At the span of 12 midnight to 4 o'clock ng umaga, alam niyo ang nalistang namatay is 436. At marami pang missing. Dahil yung flood na dumating sa Cagayan de Oro is midnight, gabi. Kaya nga nakakalungkot. Pwede man tayo
tayong magbigay sa kanila this Christmas, pero sa maliit na bagay, sa pamamagitan ng panalangin. Ngunit ang magagawa natin, a time of loving, sabi nga, dapat nating i-celebrate ang Christmas na kung saan merong pagmamahal. Kaya ang sabi ko, baguhin natin. Natapat na December 25. Baguhin natin yung konsepto na meron tayo sa Christmas. So magdadala tayo ng pagkain sa darating na 25 at sana nakapamili ka na. Sinasabi kong regalo. Diba? Yes, sana nakapamili ka na ng regalo na hindi hintay mo pa ang Wednesday, hintay mo pa ang Friday, baka magmamadali ka pa, makalimutan mo. Baka linggo ng umaga ka na bumili. Ipaghanda mo ang Panginoon dahil ang Christmas is a time of loving. Ano bang ihahanda mo sa Christmas? Ano bang dadalhin mong ulam? Pagkain sa Christmas na yon. Sabi niya, God so loved the world, dahil sa pagmamahal na yon, huwag nating kalilimutan na walang kondisyon ang pagmamahal ng Panginoon ay binigay. Ang concern ng ating Panginoon to preach, to teach, to evangelize, yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabihin natin yung pagmamahal na yun na hindi hihinto sa atin. Kaya nga, Christmas is a time of loving. So kung makikita natin yung pangangailangan ng tao, marami. At higit doon sa pangangailangan ng tao, andun yung tinatawag na motivation na kung saan nakikita ba nila yung love sa atin ng mga Kristiyano? Baka hindi. Puro ka utos, puro ka puro ka turo. Isipin mo rin, mahalin sila. Sa isang linggo, gawin mo isang araw, 2 araw, 3 araw, hanggang sa dumating ang isang linggo ng pagmamahal mo, punong-puno sa kanila. We should care sa kanilang pangangailangan. Hindi lamang pangangailangan, higit sa lahat, ang pagmamahal na nadama natin sa ating Panginoon, ipadama din natin sa kanila. Pangatlo, a time of giving. Ito kasi yung pinakamahirap. No? A time of giving, ito yung napakahirap na gawin ng isang tao ang magbigay. For God so loved the world that He gave. Love cannot look with indifference in a place na kagaya ng Cagayan de Oro ngayon. Bakit iisipin mo ba kung nakapunta ka ng Cagayan de Oro? Napakagandang city. Buhay na buhay. Mas malaki pa siya sa Dagupan. Napakagandang city. Pero alam mo ba na sa isang iglap, nasa bubong sila ng bahay dahil rumagasa ang tubig sa kanila. Hindi mo maiisip iyon na merong nagugutom, merong may sakit, merong nalulungkot. Higit sa lahat, yung kanilang kaluluwa na mawawala sa mundong ito. Para bang ang Christmas is a time of giving, ibibigay mo na ang lahat. Kaya nga sabi ko, sana ang Christmas, yun ang pinakamuli natin. Na maibigay mo na yung pinaka. Kasi parang pag-iipunan mo uli
Pagdating ng January, yung Christmas na yun para maibigay mo. Ang Panginoon, ibinigay niya ang lahat-lahat. Binigay niya ang kanyang only begotten Son. So wala na. Kaya ba nating tularan yun? Pwede ba nating tapatan? Ang gift na ito was freely given. Ang gift na ito was lovingly given. Ang gift na ito graciously given para sa akin, para sa inyo, para sa ating lahat. Undeserving po tayo dahil makasalanan tayo. Ngunit ang Panginoon really na ibinigay niya lovingly, na minahal niya tayo graciously. Wala siyang hinintay na kapalit para ibigay ang pagmamahal na ito. So, ibig sabihin, sinyer ng ating Panginoon ang buhay niya para ma-receive natin yung divine nature ng ating Panginoon. Day by day, sana makita natin ng araw ng Pasko is a time of giving. Number 4, a time of forgiving. A time of forgiving. Alam nyo ba na ang Panginoon sa araw-araw willing siya na ipagpatawad ang ating mga kasalanan. Naghihintay siya. Willing siyang ipakita sa atin yung awa dahil tayo makasalanan. At hindi lang yun. Hindi lamang na makasalanan. Tayo nawala sa pakikipagrelasyon sa ating Panginoon kasama ang namamatay na mundong ito. Hindi natin masasabi na sa ngayon, kahit Kristiyano ka, di ba? Kahit Kristiyano ka kung minsan, kahirap pa rin magpatawad. Sana magkaroon tayo nito. Sabihin mo sa sarili mo, ang Christmas is a time of forgiving. Sabihin mo sa katabi mo, Christmas is a time of forgiving. Kung minsan tayo, ang puso natin judgmental. Diba? Oo, judgmental tayo. Hindi lang yun. Kung minsan, ang puso natin tumitingin sa pagkakamali ng iba. Ang tanong sa umagang ito, meron ka ba dapat ipagpatawad sa araw na ito? Meron ka bang kasalanan na dapat mong ihingi ng kapatawaran? Ang Panginoon, God was willing to forgive you. Naghihintay ang Panginoon, open arm. So Christmas is a time of forgiving. Number 5, a time of rescuing. Rescue. I-rescue tayo ng ating mapagmahal na Panginoon upang hindi tayo mawala. Sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish. Dahil i-rescue tayo ng Panginoon, without Christ, wala tayong buhay. Kaya malaki ang ginawa ng Panginoon. Without Christ, saan tayo patungo? Sa impyerno. Masisiparate tayo from God. Ngunit ang Panginoon, gusto niya na tayo ma-inherit natin yung eternal life. Kaya ni-rescue niya tayo doon sa kasalanan. Sa mundo ng mga taong walang Diyos.
dahil ayaw niya tayong mapahamak. Ganon din, ang Christmas is a time of rescuing maraming tao ang hindi nakakakilala sa Panginoon, hindi nila alam ang diwa ng Pasko. Ngunit kung malalaman natin at makikita natin na ang Diyos hindi nagkukulang sa ating buhay, sasabihin natin, Christmas is a time for changing. Number 6. Christmas is a time for changing. Ano bang ibig sabihin nito? Yung Christ ng Christmas, siyang nagbago sa atin. Paano kanya pinago? Paano kumilos ang Panginoon sa iyong buhay? Ginawa niya tayong bagong nilalang. Sabi mo, bagong nilalang. O kasi kung hindi ka bagong nilalang, saan ka ngayon? Siguro, andun pa tayo sa kanto. Siguro, baka natutulog ka pa. Siguro kung saan-saan ka na. All things become new. Na bago sa pamamagitan ng ating Panginoon. We have a new goal. Ano bang goal ang meron ka? Pinalitan na ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng bagong ideas, kaisipan. At nagkaroon tayo ng bagong direksyon. Anong direksyon sa buhay? Ang makamtan, ang buhay na walang hanggan. At a new hope, may pag-asa tayo sa ating Panginoon. Hindi ang pag-asa na binibigay ng mundo. Dahil ang pag-asa, ang direksyon, ang idea at goal na binibigay ng mundo, para sa mundo. Yun yung maghihiwalay sa atin sa sinasabi ng Panginoon. Kaya dapat ang Panginoon ang siyang magbago sa ating puso. Hindi tayo. Kasi kung tayong magbabago na hindi kasama ang Panginoon, babalik at babalik tayo. Diba? Kasi kung minsan pinipilit nating magbago, kasi effort mo yun, lakas mo yun, ikaw ang nagsasabi nun na magbabago ka. Ngunit kung wala ang conviction ng Holy Spirit na siyang magpapabago sa'yo, ano mababago? Hayaan mo ng banal na Espiritu ang siyang magbago sa'yo upang ang lahat ng goal, lahat ng idea, lahat ng direction, lahat ng pag-asa, papabuhin ng Panginoon. Christmas, a time for changing. And number 7, Christmas is a time of rejoicing. A time of rejoicing. Nakakalungkot kasi kung may sakulang kagaya sa Cagayan de Oro, di ba? Hindi ka makakapag-rejoice. Halimbawa, namatayan ka ng mga ganitong panahon, nakakalungkot. Mahirap naman mag-rejoice ka kasi namatayan kayo. Di ba? Kung may sakuna, mahirap naman mag-rejoice kung may sakuna sa mga panahon ganito. A time of rejoicing, ang ibig niyang sabihin, tignan natin yung walang hanggang biyaya ng ating Panginoon. Yun ang ipag-rejoice natin. Yung hindi masukat na pagmamahal ng ating Panginoon. Ngayon, yung mga scientists, ganun pala. Ganun nila nakita kung paano inayos ng Panginoon ang mundo dahil meron silang nakitang bagong planeta na pwede daw tumira ang tao. Wow! Ang problema lang, mahigit 1,000,000,000 taon ka maglalakbay. Paano ka makakarating doon? Patay ka na. Diba? Ganun ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. I-release natin yung forgiveness, pagpapatawad. Para
ipakita natin na ang Panginoon at sineselebrate natin yung Christmas. Rejoice in a new life with a new mission. Bagong buhay. Diba? Bagong buhay with a new mission. Yung bagong buhay na binago sa iyo ng Diyos, yun ang magiging mission mo. Na ipagsabi sa mga tao, hindi ba binabago ng Panginoon? Kaya nga napakahalaga ang Christmas sa buhay ng mananampalataya. Sa buhay ng ibang tao, walang ganyan. Diba? A time of remembering, ano bang inaalala nila? Wala. Mag-interview ka doon sa simbahan. Bakit ka nagsisimbang gabi? Magtanong ka. At kung hindi niya masagot, i-invite mo siya dito para masagot niya kung bakit. Time of remembering. Christmas is a time of remembering. Isipin mo yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Pangalawa, yung loving God na nag-save sa buhay mo, yun ang isipin mo sa araw ng Christmas. Dahil walang kapalit yung pagmamahal na iyon na binigay sa iyo ng Diyos. Hindi mo matutumbasan. Kaya, pagmahal ka rin. A time of giving, ibinigay niya na walang kapalit, magbigay ka din. Yang hindi ka napipilitan. Magbigay ka, bukal sa iyong kalooban. Pang-apat, a time of forgiving. Ang Panginoon, pag humingi ka ng kapatawaran, once and for all, nililinis ka ng Panginoon. Araw ng pagpapatawad, patatawarin ka ng Panginoon. A time of rescuing. I-rescue niya tayo sa makasalanang mundo.